Tanungin mo ang nasa paligid mo. Ituro mo ituro mo. Kilala mo ba ang Diyos? Sige, ikot. Itanong mo, kilala mo ba ang Diyos? Dahil ang lahat ng personal na kilala ang Diyos, nakagagawa ng mga imposible. Laging tandaan mo, sa imposible lamang sasama ang Diyos. Amen po ba? Kaya itanong mo kung ano na ang kalagayan ng kanyang buhay. I am where I am today because of crisis. No crisis, no greatness. No word, you cannot win. Kailangan pong salita ng Diyos, puspos ang iyong puso. At hindi inginunguso, isina sa buhay. Amen? Tanungin mo uli ang iyong katabi, ano ang pinakamalaking pagpapala mong natanggap nung nagdaang isang linggo? Marami ang naiinggit at humahatol, pero hindi nila alam na bago ako nagkaroon ng magagandang sasakyan, madaming krisis akong pinagdaanan. At kaya ang biyaya ng Diyos Christian Fellowship ay tuloy-tuloy. Tayo ay nakapag-Ultra Coliseum. Wala pa kayo noon, 2005. And then sumunod, lagi tayo sa Cuneta Astrodome 3 times a year, for 3 years. At kaya nangyari yun dahil sa mga krisis. If you will not pass through ugliness, you cannot be beautiful. Huwag mo kalilimutan yan, dahil madali pong magsabi, yehey, hallelujah! Pero pag naruroon ka na, saka na muna, Bishop. Kailangan ikay matapang. Sabihin mo sa iyong katabi, kailangan ikay matapang. Ito, tandaan mo ito, itong tatlong ito. Be courageous. Malakas ang loob. Amen? Be brave. Be bold. Kahit wala kang kasama, tuloy ka. Yung iba naghihintay ng kasama, kung kasama mo'y duwag, maduduwag ka. Kaya simulan mong mag-isa at makikilala mo ang Diyos. Ang Diyos hindi nakikilala sa Bible study. Sabihin mo, ang Diyos hindi mo makikilala sa Bible study. Maraming study ng study ngayon ay mahirap pa rin. Amen? God will be known, mamaya sa mensahe, makikilala mo. Sa bawat level ng iyong pag-angat, may ipakikilala ang Diyos na connection. So, Christian life is a warfare life and a relational life. Marami pong magandang umiktad dito. Pero ba pag-uwi mo sa bahay ay iiktad ka pa rin? Amen? Ewan ko, pero ako'y masayang-masaya. Ang 2023, Year of the Overcomer. At puro pagsubok ang ating pinagdaanan, there will be no overcoming without tests and trials. Amen? And then, ang 2024, a year of abundance. Maraming Kristiyano nakatingin ay sa pagpapala lang. Abundance of tribulation and magnified test and trials. Ulitin kong muli, greatness is passing through test and trials. Huwag mo pong kalilimutan yan, hindi pwedeng lundag ka lang ng lundag. Pag malaki ang pagpapala mo, hindi ka na makalundag.
dahil mabigat na ang pagpapalang nasa sayo. Kaya kung nakakalundag ka ngayon, kakaunti pa ang pagpapala mo, lumundag ka lang ng lumundag. At wag mo nga akalain Diyos ang gagawa. Hindi po Diyos ang gagawa. Ikaw ang gagawa sang-ayon sa isiniwalat sa iyo ng Diyos. Alangan naman bababa pa ang Diyos at pupunta ka sa Super 8 para bumili ka ng inumin. Pag nauuhaw ka, sino ang pupunta? Ang Diyos o ikaw? Laging tandaan mo po ang pagiging anak ng Diyos ay personal. You do not need intermediaries. Go direct to God and ask. Kailangan mo ng pera? Kaya ako naniniwala na pag natuto ka ng tamang paghiling sa Diyos, sino dito ang binabaliwala ang 5 na nasa sahig? Paakyat kami kanina, ako'y tumigil muna, may nakita akong 5. Inuha ko yon. Pag pinahalagan ko ang 5, darating sa akin ang 25. Kapatid, sabihin mo sa iyong katabi, malapit nang bumalik ang Panginoon. Ligtas ba ang iyong buong pamilya? Huwag mong kalilimutan, maganda ang pagtitipon dahil makikita mo sa iyong mga katabi ang iba't ibang mukha. Tingnan mo uli ang mga katabi mo, meron diyang maaliwalas ang mukha at meron diyang gusot ang mukha. At yung maaliwalas ang mukha, iiwasan mo ang complacency, yung kapalagayang loob. Napakaganda ng reading natin sa Psalms 131, huwag kang magmamalaki. At pagkatabi mo ay lukot ang mukha, huwag mo siyang hahatulan, sabihin mo sa iyong sarili, dumaan din ako dyan. Sa sarili hindi doon sa katabi mo. This is my desire to honor you. If you want to be promoted by God, be worshiper. Umawit ka dyan. Kahit hindi mo alam ang tono, matututunan mo rin yan. Hallelujah! All I have within me, I give you praise. All I adore is in you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, I declare this God away. Lord, have your ways in me. Nararanasan ko ba ang kasaganaan? Hindi, tinatanong ko yung sarili ko, ba't kayo ang naamen? Makinig kayong mabuti. Tinatanong ko yung sarili ko So hindi kayo nakikinig. Ang tanong ko, nararanasan ko ba ang kasaganaan? Tahimik ka lang muna. Tinatanong ko yung sarili ko. Amen. Kaya nais kong iyong maunawaang mabuti. Ang kasaganaan po ay maraming taong pagdaraanan ng iyong pagpapala. Kaya ang Christian life is warfare life and relational life. Pag wala kang pakikipagkaibigan, kaya hanggat maaari, iniiwas ko ang tao na mapalapit sa akin. Baka yumabang pagkatabi ko. Ulitin kong muli.
Iniiwas ko ang taong mapahamak dahil hindi sila makakatulad ko kung hindi sila dadaan sa krisis. Amen po ba? Kaya ang biyaya ng Diyos ay biyaya ng Diyos hanggang ngayon, 3 bagay because of radio and TV broadcast. Pangalawang bagay, and this is essential, my entire family, my 3 children, me and my wife, we are all serving God. Pamilya mo ba ay sama-sama kayo sa paglilingkod o hiwa-hiwalay kayo? Mabigat po. Ang unang makakalaban mo, sabi ng Panginoon, ay kasama mo sa bahay. Hindi kasambahay, kasama mo sa bahay. Ibang kasambahay, yung katulong. Kaya nais kong iyong malamang mabuti, mapalad ka at nasa biyaya ka ng Diyos. Amen. Hayaan mong ang sumisigaw sa iyo ay ang iyong buhay, hindi ang iyong bunganga. Maraming sigaw ng sigaw pero ang buhay nila ay hindi makita yung kanyang isinisigaw. Panginoon, minamahal kita, paglilingkuran ka habang nabubuhay. Dumagsaman ang mga pagsubok, alam kong sa akin ika'y susubaybay. Kaya ako ay susunod sa'yo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay ko may aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Jesus. I will serve you because I love you. You have given life to me. Ito, didiinan ko. I was nothing until you found me. You have given life to me. Heartaches, broken pieces, ruined lives are why you died on Calvary. Your touch is what I long for. You have given life to me. Laging una ang Diyos. Papunta ako nung Canada, 1997, umiiyak ang aking asawa, sino raw ang mag-aasikaso sa kanila. Laging tandaan mo po, pag inutusan ka ng Diyos, ano man ang labanan, tumuloy ka lang. Huwag kang mag-i-amen, dahil gagawin sa iyo ng Diyos yan. Amen? Ulitin kong muli, ang buhay Kristiyano po ay labanan. At pag ikay nabubuhay na totoong Kristiyano, marami ang uusig sa iyo. Kaya sabi ng Panginoon, follow me and carry your own cross. Dahil yung mga uusig sa iyo, huwag mong papatulan. Dahil ikaw ay iniangat ng Diyos, kaya may nang uusig sa iyo. Ay kung bakit lagi si Satanas ang tinitingnan mo, ay talo na si Satanas. Satan is judged and condemned. Nakukuha niyo po. Kaya pag nawalan ka ng trabaho, sabihin mo, Panginoon, I'm awaiting a new job. Amen? Hindi yung Satanas, ba't ba inalis mo ako sa trabaho? Hindi si Satanas ang nakalis sa iyo, katamaran mo. Kaya naalis ka sa trabaho. Tingnan mo uli ang iyong katabi.
When you desire to stay in your job, work more than what you are paid for. Wala Laging nakatingin ay sa sweldo. Huwag po tumingin ka ay sa Diyos at parangalan mo ang Diyos at susweldohan ka ng Diyos sa ibang kaparaanan. Ang mga anak namin ay may kanya-kanyang sasakyan at maaaring kinaiinggitan. Siguro ginagamit ang pera ng ministry. At laging tandaan mo, walang darating na pera sa ministry kung hindi ayos ang minister. Tahimik ulit. Kaya nga po, ang gagawa hindi Diyos, ikaw ang gagawa. Meditate on the word day and night, and you shall make your ways prosperous. Sino ang gagawa ng landas na maunlad? Ikaw. Ay kaya marami sa Kristiyano ay mahirap. Marunong magbulay, pero ang binubulay ay yung bayaran bukas. Ano ba ang pagbubulay? Laging iniisip. Nasa simbahan na iniisip pa yung bayaran bukas. That is meditation. Pag nasa simbahan ka, isipin mo yung Diyos, hindi yung iyong mga bayarin. Amen? If you want to be revived, do not seek after revival, but seek after the reviver. Kaya tuloy-tuloy ang revival since 2001. Hindi ako nakatingin sa dadalo. Nakatingin ay ako sa Diyos na nandun sa revival. Tingnan mo ang iyong katabi at sabihin mo, dahil ba matraffic, tamad ka nang dumalo ng gawain? Sabihin mo, masaya ang demonyo sa iyo. Kahit igapos mo siya, papalakpakan ka lang dahil hindi ka magtatagumpay dahil ikay tamad. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka magtatagumpay dahil ikay tamad. Nakukuha niyo po. Hallelujah. Alam mo, ako'y masaya dahil kasama ko kayo. Dahil yung inyong kapalpakan, remind me of my kapalpakan. Yung iyong kahirapan, naaalaala ko yung panahong ako'y mahirap. At ako'y nagtitiwala at naniniwala dahil tayo magkakasama, ikaw ay patungo sa pagunlad. Your future is predestinated. Ang iyong magandang kinabukasan ay nakatakda na. Kaya sige lang, mag-ingay ka lang at mainis ka lang, matiisin ng Diyos. Mapagtitiisan tayo ng Diyos. Amen? Pero hindi niya pipigilan yung kinabukasang itinakda niya. Amen? Tingnan mo ulit ang iyong katabi at sabihin mo, nakapagpatawad ka na ba? Amen? Ay, napakaganda po ng Diyos. Kaya nga ako'y natutuwa doon sa mga maiingay manalangin. At ang sabi ng isang aklat, if a person is so loud in prayer in public, his personal prayer life is nothing. Because the proof of prayer are the answer. The answer of what we have asked for. Napakaganda po ng Diyos. Kaya gustong-gusto ko ang biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Amen. Hindi ko kayo ipinaglalaban, ipinapahayag ko ang inyong buhay ay higit pa sa mananagumpay. Amen. Kaya ating tawagan yung tatlo at tayo magsama-sama uli, si Sister Virgie, Sister Imelda, at si Sister, sino yung pangatlo? Presi. Kung kayo nakikinig, halina kayo at tayo ay magtanghalian mamaya. Amen? Nakukuha niyo po. Nakukuha mo po. Ako'y naluluha dahil may nakatakdang malaking gagawin ng Diyos sa mga taga-biyaya ng Diyos.
Amen po ba? Ulitin ko muli, may mga laking gagawin ng Diyos sa mga taga-biyaya ng Diyos. At ang biyaya ng Diyos ay hindi binyan lang. Nasa iba't ibang lungsod tayo, iisa ang biyaya ng Diyos. At kaya ito'y nagpapatuloy ay dahil sa namumuno sa buong biyaya ng Diyos. At kaya ito'y matibay dahil ang asawa ko ay matibay. Ang lakas ng isang lingkod ng Diyos ay nasa kanyang asawa. Hallelujah. If you cannot rule your family well, you cannot lead the Church of God. Family first, sabihin mo, family first before anything else. Ay, napakaganda po ng Diyos. Ay, ba'y naniniwala na maganda ang Diyos? Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Pananagutan ko kayo. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Kay buti-buti mo, Panginoon. No worship, no rain. No worship, no blessings. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang Ika'y walang katulad, tunay ngang Ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal.
Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Kay Kristo lang tiwala ko. Wala itong practice. Kaluwalhatian ko'y sa krus natagpuan. Buhay ko kasi ang umawit. Sa habang panahon, darararararan. Alam mo, I always receive revelation. The bread is the revelation from the Holy Spirit. January 30, 2007, sa aking prayer cell sa Prayer Mountain, I received 51 fresh revelation in fasting and prayer. On the 7th day of my fast, I have worshiped God in singing for 2.5 hours non-stop. At nung ako ay nasa Oregon, sa Clackamas Valley, sa bahay ng isang kapatid, sa kwarto niya, ako'y nakipag-usap sa Diyos. And within 2-3 hours, I received 81 revelations. Remember this, our life is in the revelation of God. Hindi po sa tao, personal pong ipapahayag ng banal na Espiritu. Matututo ka rin. Sabihin mo, matututo ka rin. Because more revelation is in our failures. Marami pong kapahayagan ay nasa ating kabiguan. Kaya kung bigo ka, sabihin mo si Bishop, maraming kabiguan at pagkalugi. Pero natapos lahat yun, at daraan ulit sa kabiguan, pero mas mataas ng level. After each success, there will be another fight. Amen po ba? Hindi ko kayo tatanungin kung kayo magpapatuloy. Sa ayaw at gusto mo, itutuloy ka ng Diyos. Ulitin ko muli. Sa ayaw at gusto mo, itutuloy ng Diyos ang kanyang pangarap sa iyo. Amen? Magpalipat-lipat ka man ng simbahan, babalik ka pa rin sa biyaya ng Diyos. Amen? Sapagkat makikita mo na tayo sama-sama sa biyaya ng Diyos. Hindi sa husay, hindi sa galing. It's not our talents, it's not our abilities. It is not on how we are very prayerful, though it is essential, but it is because God trusts us. Hindi ninyo narinig. Sabihin mo sa iyong katabi, malaki ang tiwala sa iyo ng Diyos. Kaya yung pagsubok mo, nakalagay na ang iyong kakayahan para mapagtagumpayan yan. Kadalasan sa atin, pag sumakit ang ngipin, ba't hindi ka nakadalo? Ang sakit ng ngipin, pinakikiramdaman kasi niya yung sakit ng ngipin. Lalo kang dumalot habang naglalakad ka, mawawala yung pamamaga ng iyong ngipin. At paano mo ito matutunan? Gawin mo. You cannot swim, you cannot learn swimming through correspondence. Jump on the pool, at pag malulunod ka na, sumipa ka, at ikay aangat. Pag ikay hirap na sa buhay, sumipa ka at ikaw ay iaangat ng Diyos. Hallelujah! 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 I know my God, so I am qualified to stand on every pulpit. Kilala ko ang aking Diyos. Kaya kahit saang pulpito dito sa iba't ibang bansa, malalaking simbahan at ako ay speaker. Bakit? Dahil kilala ko ang Diyos. Kaya pag kilala mo ang Diyos, mahihiwag ang imposibleng iuutos sa iyo ng Diyos ang iyong gagawin. Ay, napakabuti po ng Diyos. Kayo ba'y naniniwala walang imposible sa iyo?
sapagkat nasa iyo ang Panginoong Jesus. So magsiupo po kayo at ako'y nakatayo pa rin sapagkat ako ay pinatatatag. Salamat sa mga bagong equipment. Hallelujah. Praise God. Sa Ephesians, so bago ang teksto, manalangin tayo, hawakan mo ang iyong katabi. O Diyos sa aming Ama, ibukas mo ang kanilang puso, ibukas mo ang kanilang tenga para marinig nila ang katotohanan ng ipapahayag sa pangalan ni Jesus. Sa Ephesians 3:19, kailangang puspos ka ng kapuspusan ng Diyos. At ano po ang sabi doon? Ephesians 3:19. At ang sabi po doon, know the love of Christ. Kaya kailangan kilala mo ang pag-ibig ng Panginoong Hesukristo. At ang sabi po dito sa verse 19, ano po ang sabi dito? And to know the love of Christ, which passeth knowledge, that you might be filled with all the fullness of God. At makilala ang pag-ibig ni Kristo para kayo ay mapuno. Anong sabi? Para kayo ay mapuno, that you might be filled with all the fullness of God. Na kayo ay mapuno ng kapunuan ng Diyos. Hallelujah. Without loving, there is no living. Love not share is nothing. Kaya may mga nakikita tayong naghihirap at nangangailangan. If you are in love at tumulong ka habang ikaw ay walang pera, doon sa nangangailangan, tutustusan ng Diyos ang iyong pagtulong. Amen po ba? And nais kong iyong maunawang mabuti, napakaginhawa po na tayo'y mga anak ng Diyos. At laging tandaan po natin, sino rito ang paggising sa umaga, galit at mabaho ang kanyang laway? Sino rito? Ang laway po'y bahagi ng ating katawan. Kaya yung masasamang ugali sa simbahan ay bahagi ng katawan ng Panginoong Hesukristo. At pag naibig mo ang mababaho, ikaw ay sisigla. Dahil ang sabi ng Biblia, ang mahina sa inyo ay inyong kalakasan. Tingnan mo uli ang iyong katabi, bakit ka magiging malakas? Dahil matututo kang umibig at tumulong. Paano ang pagtibay at pagtatag? Pagtulong. Ay, ang Diyos po'y napakabuti. Pauuwiin ako ng Diyos kung hindi ko ito buhay at hindi ko ito gawain. Ulitin kong muli, ang pulpito po, ang unang nakikinig ay ang Diyos. Know the love of Christ. Kilalanin ninyo ang pag-ibig ni Kristo. Kaya nga po ating unawaing mabuti, I am where I am today because of the pathways of crisis, persecution, and tribulation. Kasali po yun. At kailangan ikaw ay mabuhay dito sa tatlong ito. Makinig kang mabuti. Hindi ako nagulat nung tawagin na ako ng aming apo, anak ni Pastor Dexter, si Zachariah Greg. At siya na nagkaroon ng magandang kotse at sports car na lumang kotse pero napakagandang tumakbo pero patirik-tirik. Kaya ibinenta at pinalitan ng bagong
Ranger Ford. At yun po hindi galing sa ministeryo. Galing po yun bunga ng sipag at tiyaga ng kaniyang daddy, mami, sapagkat sila'y tuloy-tuloy na nagtitiwalang lubusan sa Diyos. Kaya ka narito dahil ika'y tiwalang-tiwala sa Diyos. Bumitaw ka man, ikaw ay hawak pa rin ng Diyos. Kaya nga kung titingnan po natin yung wilderness experience ng mga Hudyo, marami ron ang laging nagpapahayag ng kanilang galit. Ba't kami dinala sa ilang para mamatay sa gutom? At iiyak si Moses at magpapaulan ng pagkain ng Diyos. Kaya nais kong iyong maunawaang mabuti, pag nasanay kang nagpupurit, nagagalak sa Panginoon, ano man ang pinagdaraanan mo, huwag ka munang maggapos. Magalak ka muna. Para makita mo yung nangyayari sa iyo, at pag nakita mo na saka ka maggapos, when you discern and identify the demonic forces, that is the only time that you will be victorious in spiritual warfare. Amen po ba? Kaya nga po, pag naalala ko, ako ay laging iniimbitahan sa mga flash subdivision ng Paranaque. At ang gawain ko lang, palayasin ang demonyo doon sa kanilang mga bahay na nabili. At ang kagandahan ay, hindi ako basta nagpapalayas agad. Nakikinig ako sa banal na Espiritu. At sa isang bahay na malaki, ang sabi ko, ano pong demonyo ang naririto? Bakit magulo itong pamilyang ito? At ako ay naghintay. At ang sabi ng Diyos, sabi ng banal na Espiritu, itanong mo kung may nakatago sila sa kisame kung ano. At sabi niya, meron po, alisin mo yun at itapon mo. At mula no, naging maganda ang bahay at ang buhay. One time naman sa isang malaki ring bahay sa BF Paranaque, inimbitahan uli ako. At ang sabi, hindi po namin mabenta itong malaking bahay na ito. Pwede po bang palayasin mo ang demonyo na humahadlang? At sabi ko, sige. At ako'y naghihintay. Huwag kang padalos-dalos, huwag kang gapos ng gapos. Wala kang maigagapos na hindi mo kilala. At ang sabi ko, banal na Espiritu, anong igagapos ko dito? At tanungin mo kung merong nagpakamatay dito. Sabi ko, kapatid, may nagpakamatay ba dito? Habang ako ay nakatingin doon sa kanilang mezzanine, doon sa magandang salamin, dahil doon ko narinig ang boses ng banal na Espiritu. At ang sabi ng may-ari, yung anak na lalaki ng may-ari nag-suicide diyan sa harapan ng salamin. Again, blessing is in spiritual revelation. Hindi sa talino natin. Huwag mong kalilimutan yan, mapapagod ka sa talino mo. Kailangan ang ating kakampin ay karunungan ng Diyos. Amen? Pray for wisdom. And wisdom is, yun po ay tatlong magkakasanib. If you receive wisdom, then God will give you knowledge about that wisdom on how you shall be doing it. And then the third is understanding on how you will do it. Kaya nga po, sa isa namang simbahan sa bayanan, ang sabi ng kaibigan kong pastor, punta ka rito, pastor. Dahil itong isang miyembro namin, kanina pang alauna ng hapon, hawak ng 4 na lalaki at hindi nila pakawalan dahil iniuumpog ng pilit yung kanyang ulo sa pader. At talagang napakalakas kahit maliit na babae. At sabi ko, magpalayas ka, palayasin mo yung demonyong nando sa iyong miyembro. Sabi niya, kung ilang ulit ko nang pinalalayas, ayaw lumayas. Again, identify the demon spirit. Kaya tinatanong ng Panginoon, ano ang pangalan mo? At ang sabi ng demonyo sa Gadara, Legion.
ang legion, napakaraming demonyo nun. Kaya umalis nung mapalayas ng Panginoon, pumunta sa maraming baboy. At nalunod yung lahat ng baboy. Kaya nga po, unawain mong mabuti, discerning spirit is one of that 9 gifts of the Spirit. And the one that will move it is Jesus, because He is the administrator. Ang administrator po ay, ang full meaning is services, paglilingkod, yun po ang administration. Yan nais kong iyong maunawang mabuti, and the operation is done by, so the administration is done by Jesus and the operation is done by the Father. Kaya nga ating unawain, ang operation po ay activities. Kaya pumunta ako roon at bihira ang sasakyan dahil hating gabi na. At pinanood ko yung babae, hindi ako padalos-dalos. At ako'y nakikinig at pagkatapos ng ilang oras, narinig ko na. Sabi ko doon sa 4, bitawan na ninyo. Nako, hindi po, pastor. Baka iumpog ang kanyang ulo, bitawan ninyo. Pinatungan ko ng kamay yung babae at lumugmok siya. Wala akong sinabi, pinatungan ko lang ng kamay dahil ang sabi ng Panginoon, you shall lay hand on the sick and they shall recover. So, nung patungan ko ng kamay, that is deliverance. Sickness and deliverance. At siya'y lumaya sa demonyong espiritu. At siya ay tumayo at sabi niya, ano po ang ginawa ko? Sabi ko, inuumpog mo lang ang ulo mo sa pader. At ang sabi ng kanyang pastor at tanong, bakit ka ba nagkaganyan? Laging tandaan mo po, kapag hindi ang isang tao nagtagumpay sa kanyang takot at alalahanin, siya po ay lalakad na pagod sa araw-araw. At siya ay napagod. At ang dahilan kaya siya ay nagkaganon, sabi niya, ilang taon na po ako, ayaw akong pauwiin ng aking amo sa aking probinsya. Ay lagi niyang iniisip yung kalungkutan yon, kaya siya ay nasakop ng kalungkutan at doon siya pinaglaruan ng diablo. Kaya nais kong iyong makitang mabuti, 3 napakahalagang bagay. Know the love of Christ. At makikita po natin, hindi mo ito makikilala kung hindi ka kasama sa isang simbahan. Hindi mo makikilala ang pag-ibig ng Panginoong Hesukristo kung hindi ka dumadalo sa simbahan. At hindi ka dumadalo sa gawain. Ang akala ng iba, pag may pera sila, ay ayos na. Hindi po ang pera ang kaayusan ng buhay. Si Hesukristo po ang kaayusan ng buhay. Amen? Kaya nga ang sabi ni Pablo nung humihingi yung pulubi na lumpo mula pagkabata, pahingi pong limos. Ang puso niya at isip ay tungkol sa kanyang pagkain at gamit sa kanyang buhay. Hindi siya nakatingin sa kagalingan dahil siya naniniwala na imposible na siyang makalakad. Kung ano ang pinaniwalaan ng tao, yun ay magiging imposible. Pero kung maniniwala ang tao sa Diyos, ang imposible magiging posible sa Kanya. Kaya ang sabi ni Pedro, silver and gold have I none, but such as I have give I thee, rise up and walk. Dumaan ang Panginoon sa Pool of Siloam at salamat sa Diyos nakarating ako doon sa Pool of Siloam sa Israel. At ang sabi ng Panginoon doon sa lumpo, 38 years na siya ay lumpo. At ang sabi ng Panginoon, ano ang ginagawa mo dyan? Heto po, naghihintay po ako ng bababang anghel once a year at ako po ay naghahangad na makalakad. Lagi siyang naiiwan. Paano nga naman siya makakalakad ay siya lumpo. Pero tama ang kanyang puso, ibig niyang gumaling. Kaya sabi ng Panginoon, tumayo ka na, bilutin mo na ang banig mo at umuwi ka na. Nakalimutan niya na siya lumpo. For 38 years. Bakit? Dahil siya ay tumingin sa Panginoong Hesus. Siya ay naniwala sa boses ng Panginoong Hesus. At siya ay nakalakad. Tingnan mo ang iyong katabi, si Jesus lang ang ating kayamanan.
At may utang tayo kay Jesus dahil inialay niya ang malinis niyang buhay para ikaw at ako'y alisin sa kasarumihan at kasamaan. Nakukuha niyo po, hindi po pera ang pinag-uusapan sa buhay. Ang pinag-uusapan po ang kayamanan natin sa Jesucristo. Dahil kung pera ang tiningnan ko, hindi tayo makaka-broadcast ng maraming oras. At hindi tayo makakaparoon sa international channel ng TBN, ng Church Channel at ng Hillsong Channel. Sabay-sabay po yung tatlong himpilan worldwide na meron tayong gawain doon Monday to Friday. At hindi rin tayo gagamitin one of the board member ng isang malaking television na outfit kung walang nakita sa akin. At pinag-broadcast ako ng tuloy-tuloy. Kaya nais kong iyong unawaing mabuti. Ang iyong pagpapalay nasa iyong puso. Tingnan mo ang iyong katabi, ang iyong pagpapalay nasa iyong puso. Kung ano ang laman ng iyong puso, yun ang gagawin ng Diyos. Hands up ang Diyos kapag puro alalahanin ang laman ng iyong puso. Kaya nga po ating unawaing mabuti, kaya nagkakagulo ang simbahan. Yun pong word na schism, S-C-H-I-S-M, pagtatalo-talo at pagkakampi-kampi. Ito ang schism. Ang sabi ninyo, kayo ay kay Jesus. Ang sabi ng ilan sa inyo, kayo ay kay Pablo. At ang sabi ng ilan sa inyo, kayo ay sa isa pang lingkod ng Diyos. Ang sabi ni Pablo, hindi ako mahalaga. Ako ay nagtatanim at siya ay nagdidilig. Si Jesus ang nagpapatubo. Hindi ninyo narinig? Yung naririnig ninyo ngayon, ako'y nagtatanim lang. At may magdidilig niyan pagdaan mo, pag-uwi mo sa bahay. Madidiligan yung nakatanim sa iyo. Kung nakatanim. At si Jesus ang magpapatubo nung naitanim. Spiritual po ang unang pagtibay natin sa buhay. Kaluluwa po ang susunod na pagtibay natin sa buhay kung ano ang lagi nating iniisip. At susunod ang ating katawan sa kalusugan ng ating espiritu at ng ating kaluluwa. Tingnan mo ulit ang iyong katabi at sabihin mo, bata ka pa. Ba't bihira kitang makita sa gawain? Hindi, totoo po yan. Kung gusto mong yung maging mayaman, makipag-unahan ka sa pagdalo sa gawain. At makikita mo, kahit hindi ka mag-evangelize, may bubuntot sa'yo. May susunod sa'yo dahil may nakikitang kaiba sa'yo. Dahil ang pinakamagandang evangelism ay ang ating buhay, hindi ang ating bibig. Maraming dada ng dada, walang maligtas na kaluluwa. Pero kung tama ang ating buhay, ang kaluluwa na ang susunod sa atin. Amen? At sasabihin, saan ka ba dumadalo? Sumunod ka lang sa akin. Amen? At makikita natin, laging tandaan mo, kailangan nagliligtas ang iyong buhay ng kaluluwa. Itanong mo sa iyong katabi, ligtas na ba ang buo mong pamilya? At kung hindi, sabihin mo malungkot ka dahil ikaw lang ang paakyat sa ulap, kawawa naman yung maiiwan mo. Kailangan may kasama ka sa pag-akyat. Amen? Huwag solo. Walang solo-solo. Kailangan kasama natin ang buong ating pamilya sa pag-akyat sa ulap. Alam niyo ba ang katotohanan tungkol sa ulap? At kailan mangyayari yung pag-akyat sa ulap? Pag masama na ang daigdig. Amen? Pag ang mga tao ay mahilig lamang sa maalwang buhay, ang mararapture ay yung sanay sa krisis. Tingnan mo ang iyong katabi, ang dadagitin ay yung laging nagtatagumpay sa tests and trials. At paano ka magtatagumpay? Pray without ceasing. In everything give thanks, for this is the will of God concerning you, and rejoice evermore. Alam mo, napakasimple lang po ng buhay. Sabihin mo, napakasimple lang ng buhay. At ang una, to know the love of Christ is righteousness. Righteousness. Napakasimple po. And what is righteousness? At ang sabi sa John 16,
Ang sabi, sin is that you do not believe in Jesus. What is sin? Not believing in Jesus. What is righteousness? Because I'm going back to the Father. So, anong ibig sabihin na siya babalik na sa Ama? Para yung kanyang original na katayuang siya ay Diyos na totoo. At ang katibayan ng Diyos na totoo, tatlo. Omnipotent, omnipresent, and omniscient. He knows the beginning and the ending. He knows the past and He knows the future. And our future is secured. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Hinahabol ka ba ng pagpapala o ng maniningil? Dalawang salita, pursue and overtake. Pursue and overtake. Kailangan hinahabol ka ng pagpapala at kailangan inaabot ka ng pagpapala. Yun po ang overtake. Inabot ka ng pagpapala. Kaya marami sa atin ang hanggang ngayon hirap pa rin sa buhay. Tingnan mo uli ang iyong katabi at sabihin mo kung kilala mo lang ang pag-ibig ni Kristo, kahit mahirap ka ngayon, ikay magiging mayaman. Amen po ba? Dahil maliwanag ang Biblia, sino raw magsasabing mayaman? Yung mayaman na o yung mahirap? Sabihin ng mahirap, salita po ito ng Diyos, na siya'y mayaman. Sabihin mo, ako'y mayaman. Sabihin ng mahina, ako'y malakas. Hindi dahil nagja-jogging, hindi dahil nagsasayaw ang mga kababaihan, hindi dahil sa vitamins, bagamat maganda yun, tayo malakas dahil ang Panginoong Hesus ang ating kalakasan. Isip-isipin mo, napakatapat ni Pablo at Silas at sila ay hinagupit ng tig-39 at ikinulong sa pusod ng bilangguan sa Acts chapter 16. At sila ba ay nagalit? Sila ba ay nanumpa? Hindi, sumamba sila at umawit at nagpuri sa Diyos at natanggal ang lahat ng tanikala at lahat ng posa sa kanilang kamay at paa. At nabuksan ang mga pintuan ng kulungan. At bakit? Ang pinakamagandang pagliligtas ng kaluluwa ay yung ginawa ng Diyos sa iyo. At magpapakamatay na yung jail warden dahil ang kamatayan, ang hatol ay kamatayan pag tumakas ang preso. At ang sabi ni Pablo, dahil walang lumabas na preso, sila lang dalawa. Dahil bantay sarado ng anghel, yung mga hindi dapat lumabas, sila lang ang patungo sa paglabas. Amen? At ang sabi sa Acts 16:31, huwag mong gagawin yan. Hindi kami lalabas. At nagtanong ang jail warden, paano ako maliligtas? So the best evangelism is yung makita sa iyo ang totoong buhay. Amen? Hindi ka laging kung ano-ano ang pinaggagawang mga pamamaraan. Huwag po, manahimik ka lang at turo sa iyo ng Diyos kung paano ka makakapag-broadcast. It's always by revelation. Ang sabi nga ni Pablo, kung pinagtiwalaan ko yung aking karunungan, may karapatan ako na magtiwala sa aking mga natutunan. Pero itinuring kong yun ay lahat ay baliwala para maturuan ako ni Kristo. Ang isa pa ay Gnosticism. Gnosticism. Gnosticism ay mas pinaniniwalaan ang mga pamahiin at karunungan ng siyensya kaysa sa salita ng Diyos. Kaya nga po, kailangang ang tiwala natin ay sa Diyos at sa Kanyang salita dahil ang gagawin ng Diyos ay ang Kanyang salita. Kailangan makarating tayo dun sa fully persuaded, lubusang napahinuhod at lubusang napapaniwala na ikaw hanggang apo mo sa tuhod at talampakan ay hindi maghihikahos. Ulitin ko muli, hindi magdarahop. Nag-uusap nga kami kahapong mag-asawa at kami ang kwentuhan namin
ay kami nagpapasalamat sa Diyos dahil napakasisipag ng aming lolo at lola at tatay at nanay. Sila naging matyaga, kaya sila ay nakapagpundar at hanggang kahit sa apo namin ay magagamit nila yung naipundar dahil hindi pa namin nagagamit. At nais kong iyong maunawang mabuti, magtiwala ka lang sa Diyos. So what is righteousness? Believe God and it will be accounted for you as righteousness. So righteousness is always believing God. And judgment is that Satan has been judged forever. Yun po ang nasa John 16 from verse 8. At sa mga sumusunod, sin and then righteousness and judgment. Matututo ka rin. Sabihin mo, matututo ka rin. At ang ating pag-aaral, and when He is come, He will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. Verse 9. Of sin because they believe not on me. So ikaw ba'y talagang naniniwala kay Jesus? Nagagaling ka sa iyong cancer. Eh bakit yung iba namatay? May kapaliwanagan din ng salita ng Diyos dahil tapos na ang kanilang assignment. But hindi sila gumaling because the complete healing is yung pagkuha ng Diyos doon sa kanyang lingkod. Nakukuha niyo po. Kaya nga makikita rin natin sa Isaiah 57:1 na merong matuwid at merong banal na kinukuha ng maaga ng Diyos. Tingnan mo ang iyong katabi at sabihin mo, wala ka pang nagagawa kaya medyo tatagal-tagal ka. Dahil pag ginawa mo yung ipinagagawa ng Diyos, sigurado yung iiwan mo at iiyak sila habang ikay inililibing. Pero ang mahirap kapag wala tayong ginawang ikatutuwa ng ating mga maiiwan, magpapalakpakan sila at magsasayawan, salamat at nawala na ang tirong. Kapatid, bago tayo kunin ng Panginoon, mag-iwan tayo ng ikalulugod ng Diyos at ikatutuwa ng mga maiiwan natin. Amen po ba? Bakit ba tuloy-tuloy ang gawain? Dahil may naiwan si Pastor Kenneth Andrew dito sa branch na ito ng biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Ano ang naiwan niya? Ang Panginoong Hesukristo'y tuloy-tuloy na inaasikaso kayo. Salamat at iilan ang naniniwalang inaasikaso siya ng Panginoong Hesukristo. Kailangang malakas ang boses mo pag mga katotohanan, ikay inaasikaso ng Panginoong Hesukristo at ikaw ay paaasensuhin ng Panginoong Hesukristo at ikaw ay bibiyayaan niya ng todo. Amen? Ngayon ang tanong, sino ang iyong pastor? Hindi ako ang inyong pastor. Ang pastor natin ay ang Panginoong Hesukristo. Hindi rin si Pastor Kenneth. Dahil si Hesukristo ang aking pastor, si Hesukristo ang pastor ni Pastor Kenneth, ni Pastor Dexter, ni Pastor Jonathan. Kaya kami hinahabol. Sa Psalms 23:6, for surely goodness and loving kindness themselves shall pursue you all the days of your life. So ano ang humahabol sa amin? Goodness and mercy. Ano po yung mercy? Na kahit ako ay magkasala, hindi agad ako parurusahan. Hihintayin niya na ako'y magsisi at humingi ng tawad. Yun po ang mercy. Kaya huwag mo kakalain, yung guilt complex ang laging sinasabi ng iba, hindi kasi ako matuwid. Kaya hindi ako pinagpapala, tumigil ka, humingi ka na agad ng tawad. Huwag ka na magtagal pa sa paninisi sa iyong sarili, humingi ka ng tawad, alam ng Diyos na tayo'y mahina. Kaya tayo'y kanyang iniibig at pinagtitiyagaan. Amen? Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Me. At ito ay kay David na salmo. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. And what is the house of the Lord? Your body. And what is the activities in the house of the Lord? Prayer. The house of my Father is a house of prayer. Kaya gamitin mo ang katawan mo na lagi kang nananalangin. Amen po ba? At dito makikita mo kung ikaw lamang ay nakikinig sa boses ng Panginoon na handang sundin ang kanyang utos. Sa Deuteronomy 28:11, ito naman yung overtaking. Nangyayari po sa aming mag-anak yan hanggang kaapu-apuhan.
At ano po ang sabi? Deuteronomy 28:11. And the Lord shall make thee plenteous in goods, in the fruit of thy body, in the fruit of thy cattle, and in the fruit of thy ground, in the land which the Lord sware unto thy fathers to give thee. Ano po ang ibig sabihin? At ang Panginoon ay gagawin kayong masagana sa lahat ng mga mabuting pagpapala. Ang inyong mga anak, ang fruit of thy body, mga anak, ay kanyang pagpapalain. And the fruit of thy cattle, yung hanap buhay mo. And the fruit of thy ground, yung iyong tinataniman. Kaya laging tandaan mo, salita ng Diyos, ang laging itatanim natin sa ating puso at sa ating isipan. Amen po ba? At bakit? Bakit niya tayo ay gustong pagpalain? Para tayo ay maging ulo at hindi buntot. Para tayo laging nasa ibabaw at hindi nasa ilalim. So, yun po ang una, the righteousness of God. Know the love of Christ. Jesus is the righteousness of God. Because I believe Jesus, then I receive the righteousness of Jesus. I'm living not on my righteousness, but the righteousness of Jesus. What is the righteousness of Jesus? Yung natapos niyang gawa sa krus sa Kalbaryo ay magpapatuloy sa aking buhay. Amen po ba? Kaya nga po, hindi sa pinag-aralan ko, kundi sa itinuturo ng banal na Espiritu araw-araw, kaya ako ay natututo. At nung araw, hindi ko alam kung ano ang snow. At dinala ko ng Diyos sa Canada at kahit na summertime, merong isang bundok doon sa Mount Heads, doon sa pagitan ng Vancouver at Toronto. Every day may snow. Kaya ako'y naglakad sa gangatuhod na snow. At hindi ko rin alam ang disyerto at isang araw sa Bahrain, ako'y naglalakad sa disyerto. At sa Cairo, Egypt, nakapaglakbay ako sa Sahara Desert. Bakit nangyari yon? Dahil gusto ng Diyos na gawin sa akin. Sabihin mo, maganda ang hinaharap mo. Maganda ang gusto ng Diyos sa iyo at sigurado ang iyong hinaharap. Kaya kung masakit ang tuhod mo, ay isipa mo at iluhod at sabihin mo, salamat sa pangalan ni Jesus. Amen? Hindi sumakit ang tuhod mo para manatiling masakit. Hindi ka kasi lumuluhod, kaya sumasakit ang iyong tuhod. Amen? At ang pangalawa po ay holiness. Sabihin mo, holiness. Ano po ba ang holiness? Ang holiness po ay kabanalan. Ano ba ang kabanalan? Kaiba ang buhay mo kaysa mga kaeskwela mo. Kaiba ang buhay mo kaysa mga teacher mo. Alam mo, kung ako lamang ay naging palaban, sabi nung teacher ko sa Pilipino nung ako'y high school, tinuro ako. Hindi ko makakalimutan yun, pero naging kaibigan ko siya. Ang sabi niya, napakaitim mo. Sipin mo kung tinanggap ko yun. Napaka-pangit mo. Anong gagawin mo? Makikipagsuntukan ka. Pero hindi, ako'y ngumiti lang. Salamat at ako'y maitim at pangit. Kaya napusuan ako nung asawa kong napakaganda. Na ang mga karibal ko'y mga gwapo, pero ako'y pangit at maitim. Pero nakita niya, tall, dark, and never mind. At maraming nanliligaw sa kanya sa New York at New Jersey dahil dalawa ang kanyang naipasang board exam ng nurses sa New York at sa New Jersey. Pero maraming nanliligaw daw sa kanya, pero bakit daw hindi siya umibig? At ang laging naaalaala ay tall, dark, and never mind. At siya umuwi at ang sabi niya, may naipon ka ba? Meron ka ko. O ito, pinakita ko yung bank book ko, 300 pesos. Laki nung naipon ni Greg, pero siya'y madaling pumayag na magpakasal kami dahil siya'y may naipon. Sabihin mo, salamat at siya'y may naipon. Amen. Kaya ang Diyos ang masusunod, hindi tayo. Ano po? Kaya nga po, ating unawaing mabuti, holiness is a life that is like the life of Jesus. Si Jesus po ba ay nagreklamo? Si Jesus po ba ay, name it,
siya po ay laging panatag at palagay ang loob dahil alam niya yun pong tinatawag na holy intimacy. Intimate relationship with God. Ano po ba yung intimate? Yun po ay personal na alab ng ating pakikipag-fellowship sa Diyos. At ang tawag po ng Panginoon doon ay first love. Kaya marami po ang trabaho ng trabaho, pero sila po ay hindi masaya. At kaya hindi sila masaya dahil hindi nila inuuna ang nakapagpapasaya at ang pangunahin para maging tayong masaya ay makipag-ibigan tayo sa Panginoon, a sanctified, dedicated, and devoted life to Jesus Christ. Sanctified, itinalaga, consecrated, inialay, devoted para lang sa Kanya. Pag napagpasihan mo yan ngayon, ituturo ng Diyos sa iyo kung ano ang Kanyang gagawin sa iyo. At ituturo ng Diyos kung ano ang iyong gagawin. At makikita mo maaalis ka sa kapaguran. Sabihin mo sa iyong katabi, pagod ka na ba? Pag ikay pagod, isang nakapapagod sa tao, hindi siya umaasa sa Diyos. At ang hindi umaasa sa Diyos ay sa kadahilan ng hindi siya nagtitiwala sa Diyos. To hope is to trust the Lord forever. Ang pag-asa po ay magtiwala sa Panginoon magpakailanman. Dahil kung hindi po ito totoo sa akin, ang inyong bayaran dito ay napakalinggit. Pero ang bayaran natin sa Green Hills ay milyon buwan-buwan. Pero kailanman na hindi ako nabagabag dahil sinusunod ko ang salita ng Diyos, ilagak ninyo ang inyong bayarin sa Panginoon, siyang magbibigay sa iyo ng karunungan. Cast all your worry and He will worry for you. Nakukuha niyo po. Kailangan namang kami pandalawa ang gising. Ako'y matutulog at para hindi naman natutulog ang Panginoon, siya na ang bahala sa akin. Hihimasin niya ako para paggising ko ay mayroon ng pambayad. Nakukuha niyo po. Amen. So, to know the love of Christ is first righteousness, and righteousness is obtained and attained and received by believing. Holiness is nabubuhay tayong umaasa at nagtitiwala at sabik na sabik tayo sa Diyos. Tingnan mo ang iyong katabi, ikaw ba'y sabik sa Diyos? At kung sabik ka sa Diyos, nagbabasa ka ba ng Biblia? At kung ikay nagbabasa ng Biblia, ilan ang aklat ng buong Biblia? At makikita po natin, napakapalad nga natin dahil nasa Biblia na yung ating pag-aaralan. Yung unang siglo ng mga apostoles, ang hawak lang nila ay mga turo ng propeta, Salmo, 3 libro lang ang kanilang binabasang paulit-ulit. The Law of God, o yung Book of Torah, and then ang Salmo at mga turo ng propeta. Pero tayo, hindi mo pa binabasa ang Biblia mo, ay nandun na ang lahat ng dapat nating ginagawa sa araw-araw. Bago mo salitain, isabuhay mo muna. Sabihin mo sa iyong katabi, bago mo salitain, isabuhay mo muna. Ay marami sa atin, salita lang ng salita, kaya yung nakikinig, katulad nun sa isang lugar sa Quezon, ang sabi, nung nag-i-evangelize sila doon sa katabing barangay, at sabi, paano akong maniniwala, yung kasama mo ng taga-kabilang barangay ay hanggang ngayon mahirap pa rin. Ay samantalang ako maunlad. Nakukuha niyo po. Laging tandaan mo po, kailangan makita sa ating buhay ang Panginoon. So, ano ang to know the love of Christ? Number 1, righteousness. And how shall you obtain and receive righteousness? By believing. And what is holiness? By living the very life of Jesus. Sino ang ating gagayahin? Sino ang ating tutularan? Si Jesus. Huwag ako. Dahil baka kayo'y mairita. Tularan nating lahat ang Panginoong Hesukristo. At ikaw ay makapagmamahal sa masama ang ugali. Tingnan mo ang iyong katabi, pag ginaya natin ang Panginoon at ang banal na Espiritu ang gagawa. Amen? At ang pangatlo ay godliness.
At ano po ang godliness? Kahit malaki ang bayaran ng ministeryo, pag ipinakikita sa akin yung mga bayarin, godliness with contentment is great gain. Ang pagkamaka-Diyos na laging may kasiyahan ay dakilang pakinabang. 1 Timothy 6:6. Ano po ang sabi doon? Ilan yung mga talatang ibinibigay ko sa inyo para hindi kayo makalimot. Sabay-sabay. But godliness with contentment is great gain. Ano po yung contentment? Kailangan alam mo yung contentment. Yung pinakang root word ay content. Ano yung content? Dalawang meaning po yan. May nakasilid. Laman. Tama po ba? At ang isa pa rin Tagalog dyan, ikay may kasiyahan anuman ang nangyayari. Hindi ka nag-aalala kahit na masama ang ugali ng iyong asawa, ikaw ay may kasiyahan at sabihin mo, gaganda rin ang ugali niya. May isang matagumpay na mangangaral, bago gumanda ang ugali ng dalawa niyang anak, after 40 years. Tingnan mo uli ang iyong katabi at sabihin mo may pag-asa ka dahil 3 taon pa lang na masama ang ugali ng iyong anak. Amen. Godliness with contentment is great gain. And what is contentment? At ang sabi ni Pablo, naranasan kong mabusog at naranasan ko ring magutom. Naranasan kong makahawak ng 1,000,000 at naranasan ko ring 0. Ako naman yon. Pero sabi ni Pablo, sa lahat ng aking karanasan, natutunan kong magkaroon ng kasiyahan. Amen, contentment. Kaya nga po ating idagdag sa Hebrews 35, Hebrews 10:35. Inyo itong isa puso ninyo ito para lahat tayo ay bigyan ng Diyos ng malalaking pananalapi. Cast not away therefore your confidence, which hath great recompense of reward. Huwag mong itapon, yun po yung cast, huwag mong itapon, huwag mong ibato. Kung magkagayon, huwag mong itapon ang iyong tiwala sa Diyos. Amen? Bakit? Sapagkat yung tiwala mo sa Diyos ay merong dakilang ano po yung recompense. Pansinin po natin, recompense, ibig sabihin yung nabalam na dapat mong matanggap, yun ay babalik sa iyo ng doble. Yun po ang recompense. And after recompense, ay meron pa ring reward. Amen? So if you use your tests and trials to honor God, then you will be recompensated and rewarded. Amen? Because faith is coming to God, believing that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Amen po ba? Pananalig ang gamit para ikay gantimpalaan ng Diyos. Sabihin mo, pananalig ang gamit para gantimpalaan ka ng Diyos, at ang godliness, sabik na sabik ka lagi sa Diyos. Tingnan mo ang iyong katabi, sabik ka ba sa Diyos? Kailangang sabik na sabik tayong lahat sa Diyos. So ngayon, simple lang po. The school of the Holy Spirit. How did I know that Jesus is Jehovah Shammah? Ano po yung Jehovah Shammah? Lagi kong kasama. Amen? At dahil lagi kong kasama, kung ang asawa ko kwento ng kwento sa akin, hindi ako nakikipagkwentuhan, ay maiinis siya sa akin. Mabuti na lang at ang Panginoon hindi mainisin. Dahil siya kasama ko, sabi niya kay Moses, go and do not fear and do not be afraid. I am with you. Amen? So I am with you. That is Jehovah Shammah. Emmanuel, I am with you. Kasama natin ang Panginoong Jesus 24 oras. Amen po ba? At dahil siya'y kasama ko, nakikipagkwentuhan ako sa Kanya. Lagi akong lumuluhod sa isang lugar sa aming bahay at doon araw-araw lumuluhod ako. Pagkakaakyat ko, luhod ako. Pagbaba at akyat ulit, luhod ako. At nakikinig ako sa boses ng banal na Espiritu. Yan po ay tuloy-tuloy na pakikinig. Amen? Kaya nga po ating unawaing mabuti, ikaw ay sigurado ang kinabukasan.
ikaw at ako'y nasa isipan ng Diyos. Kaya nga kung ikaw ay maliligayahan sa iyong pinagdaraanan, madadala ka ng Diyos ng madalian. When you are joyful and happy in the Lord, then He will bring you instantly to what He has planned for you. Ay hanggang ngayon malungkot ka pa kaya hindi ka maikatapult, hindi ka maiangat ng daglian at bilisan ng Diyos pag kumilos daglian. Amen? Pero magpakasaya ka muna sa Diyos. Delight thyself in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. So ngayon, nakita po natin, I know the love of Christ, 2 magkasunod na taon. Unang taon, dinugo si Sister Alita ng 30 days. Ikalawang taon, 35 days. At sa unang taon, sabi ko, ano po ang aming gagawin? Natuto kami para kilanlin ang pag-ibig ng Panginoong Hesukristo noong 1982 na siya ay magkaroon ng toxic goiter. At siya ay butot balat na noon at laging mainitin ang ulo, yung pala ang may toxic goiter. At kumuha ko ng appointment sa Veterans Hospital sa Quezon City at sabi ko, ipa-o-opera ko ang asawa ko na may toxic goiter at ako in-schedule, sabi, dalhin mo rito sa isang araw at handa na para siya ma-operahan. At siya na may nanonood pala sa Rex Humbard Ministry at ang sabi, itinuro ni Rex Humbard, ang akala niya siya ang itinuturo. Ang sabi, dalhin mo ang iyong pera sa Rex Humbard Ministry at anuman ang kailangan mo, iyong tatanggapin. Kaya pag uwi ko, ang sabi niya, magaling na ako, ha? Paano kang gumaling? Eh, napanood ko kay Rex Humbard, that was 1982, nadalhin ko raw ang pampa-opera ko sa kanyang ministeryo. So ako'y naging masunurin at dinala ko. Since that time, wala na yung toxic goiter. At isang araw sa isang kainan sa Festival Mall, nakita ko yung aming kababayan na napakayaman sa aming bayan. At sabi niya, Greg, narito ka pala. O kako, kumusta ka na? Tapos sabi niya, heto. Sabi ko, binati ko yung kanyang asawa. Pero hindi nagsasalita. Bakit ka ako hindi nagsasalita ang misis mo? Nagkamali ng operasyon sa toxic goiter. Hindi na nakapagsalita mo after operation. Hello? Yan nais kong maunawaan mong mabuti. Ang sabi ng Diyos, humingi ka ng mga panalangin sa mga kakilala mo, idalangin ng asawa mo in 30 days na wala yung pagdurugo. At pag sinunod mo ang advice ng mga doktor, idaraan ka sa kung ano-anong test. Eh siya nurse ng malaking ospital ng New York. At kaya alam niya kung ano yung kanyang pinagdaraanan at New Jersey. Pero hindi siya naniwala doon sa alam niya, siya naniwalay ang Diyos ang dakilang manggagamot. That is how to know the love of Christ. That He is Jehovah Shammah. And at the same time, pag may sakit tayo, Jehovah Rapha. At pag wala tayong pera, siya ay Jehovah. alam ninyo pagtungkol sa pera. Ano? Kaya nga, yan ang gusto ko, masaya tayo sa biyaya ng Diyos dahil tayo ay alam natin, kilala ang pag-ibig ng Panginoong Hesukristo. Amen? Yun nga po at na makikita natin na talagang pagtitiwala lamang sa Diyos. At one time, may dumating na isang radio listener na taga-Antipolo at ang sabi niya, Brother Greg, narinig ko yung iyong patutuo kay Sister Alita. Eto, at yung pampa-opera namin sa aking asawa sa mata dahil nanlalabo na talos hindi na makakita, aming susundin, eto yung pampa-opera sa mata. At ako'y ninervyos, kung hindi gumaling. Sabi ko, Lord, tatanggapin ko po ba ito? Pero insistent Ito. So tinanggap ko na rin at nung pagkatanggap ko hanggang ngayon, malinaw ang kanyang mata. Amen po ba? So ngayon, bakit nagtiwala? Dahil kinausap siya ng banal na espiritu na magtiwala at pumunta sa medical building. Kaya doon sa revival, makikita mo ron, may mga wheelchair, may mga tungkod, nagsisigaling sila. At yun, i-revive ng Panginoon
kung ang dadalo sa revival ang kanyang hihiligan na yan Diyos. Mimithiin niya na makasama siya ng Diyos. Amen? Kaya nais kong iyong unawaing mabuti ngayong umagang ito na mahal tayo ng Diyos. Nasa isipan tayo ng Diyos, tibok tayo ng puso ng Diyos, at ikaw ay iangat ng Diyos, at ang pag-angat sa iyo sang-ayon sa laki ng iyong pinagdusahan. Ikaw ba ay may pinagdaanan? Kung gaano kalaki yung pinagdaanan mo, yun din ang laki ng iyong matatanggap. Kaya nga po, ang Diyos ay Diyos ng tipan, at makikita po ninyo, ito'y naririnig ko lang, kaya ako isinisiwalat. Wala akong notes. Tingnan mo ang iyong katabi, walang notes. Pero ang sabi ng Diyos, ilalagay ko sa iyong bibig ang iyong ituturo. Sa Isaiah 54 verse 8. Tingnan mo ulit ang iyong katabi, humanda ka, sabihin mo, humanda ka. In a little ruts, I hid my face from thee for a moment. Pansinin po natin, sa maliit, sa malinggit na puot, itinago ko ang aking mukha mula sa iyo sa isang saglit. Kaya pag tayo ay nahihirapan, pinapahintulutan tayo ng Diyos na dumaan dun sa hirap. But with everlasting kindness, will I have mercy on thee, saith the Lord thy Redeemer. So pag ikaw po'y nakapagtiis at nakapagtiyaga at nagtiwala pa rin sa Panginoon, but with everlasting kindness will I have mercy. At sa pamamagitan ng kabaitang magpakailanman, ako'y magkakaroon ng awa sa iyo, sabi ng Panginoon na iyong manunubos. Na ang ibig sabihin, tutubusin ka sa iyong kahirapan. Amen? Ang ibig sabihin, tutubusin ka sa iyong sakit at karamdaman. At ikalawang taon, 35 days naman siya dinugo. At ang sabi ng Diyos, dahil yung unang taon, ako ay pero this time sabi niya, keep it silently. Huwag kang hingin ng prayer kanino man. Kailangan lagi kang nakikipag-usap sa Diyos dahil hindi niya i-repeat yung kanyang ginawang una. God will never use what He have used before. He will use a new way. Amen? Kaya ako'y nanahimik. And then, nung ika-35 days, habang ako'y nasa prayer mountain, may isang naruroon na nagalit. At ang sabi, pambihira, hindi nyo ba alam ang hirap namin sa prayer mountain? Ay, kayo, lagi kang nakabungis-ngis, pastor. Lagi kang nakangiti. At ako'y lumuhod, at ako'y umiyak, at ako ay sumigaw. Sabi ko, Panginoon, patawad po. Sabi mo, wag kong sasabihin kanino man. Ngayon, sasabihin ko sa kanila. Alas 9 ng umaga po yun, na ako'y 35 days nang dinudugo ang aking asawa, pero hindi kita sa aking mukha ang hilahil o bagabag. At nag-iyakan sila, at pag-uwi ko sa bahay, alas 9 ng umaga, she was completely healed. Tingnan mo ulit ang iyong katabi. Ang crisis hindi mo ikasisira. The great crisis that you passes through will give you a great triumph. Yung iyong pambihirang krisis na dinaraanan, bibigyan ka ng Diyos ng malaking tagumpay. At pag nagkaroon ka ng karanasan sa tagumpay, ikaw na ang pangunahin dyan sa pintuan tuwing linggo at midweek. Tingnan mo ang iyong katabi. At ano ang sabi sa verse 9? Daraan tayo, ano po, kung saan. For this is as the waters of Noah unto me. For as I have sworn that the waters of Noah should no more go over the earth, so have I sworn that I would not be wroth with thee nor rebuke thee. So, urong natin sandali doon sa verse 7 para makita pa natin yung isa. For a small moment have I forsaken thee, but with great mercies will I gather thee. Sa maliinggit na sandali, kayo'y aking pinabaya at tinalikdan, ngunit sa dakilang mga kaawaan, kayo ay aking titipuning muli. At sa verse 8 uli, ano ang sabi? In a little wrath I hid my face from thee for a moment, but with everlasting kindness will I have mercy on thee, saith the Lord thy Redeemer. At ano ang sabi sa verse 10? For the mountains shall depart and the hills be removed, but my kindness shall not depart from thee, neither shall the covenant of my peace be removed, saith the Lord that hath mercy on thee. Pinagdiinan po dito ng Diyos ang kanyang awa. Sabihin mo sa iyong katabi, sinasamahan tayo ng awa ng Diyos.
O Diyos aming Ama, dakil at napakabuti. Learning Christ's love is through each one of us. Growing in Christ's love is by attending this kind of services. Kaya ito kaming muli, ikaw ang aming katwiran, ikaw ang aming kabanalan, kaya kami makadiyos at mahilig sa iyo. Pagpalain mo ang lahat ng naririto at ito ay kanilang maakap sapagkat ikaw ang aming buhay at ikaw ang haba ng aming mga araw. Mapagpala kaming lahat na tagabiyaya ng Diyos simula sa sandaling ito. At ang lahat ng naniniwala sa pangalan ni Jesus, sumigaw ng Amen. Purihin ang Panginoon at kayo ay gising pa rin. God bless.